Mabigat ng ginto, ang kwento ng pagsisikap, tagumpay, at pananagutan ni Hidilyn Diaz. Ang tagumpay ay isang sandali, ngunit ang kwento sa likod nito ay isang habambuhay na paglalakbay. Parang kay Hidilyn Diaz, ang sandaling iyon ay dumating noong ika-20 ng Hulyo 2021 sa Tokyo International Forum. Sa isang iglap, ang bigat ng 120 kilogramo na bakal ay binuhat niya sa ibabaw ng kanyang ulo. At kasabay nito, binuhat din niya ang halos isang siglong pag-asam ng buong sambayan ng Pilipino. Ang pag-angat na yon ay hindi lamang nagbigay sa Pilipinas ng kauna-unahang gintong medalya sa palarong olimpiko. Ito ang naging kulminasyon ng isang buhay na hinubog ng kahirapan, pinanday ng sakripisyo, at pinalakas ng hindi matitinag na pananampalataya sa sarili at sa pangarap. Subalit, ang kwento ni Hidilyn Diaz ay hindi nagtatapos sa pagtunog ng pambansang awit sa Tokyo. Ang tunay na bigat ay nagsimulang maramdaman pagkatapos ng tagumpay. Ang bigat ng biyaya, ng inaasahan at ng pananagutan. Ito ang salaysay hindi lamang ng isang atleta, kundi ng isang anak, isang simbolo, at isang tagapanguna na natutong balansehin ang kinang ng medalya at ang responsibilidad na kaakibat nito. Mga unang pagbuhat, ang pundasyon sa Zamboanga. Ipinanganak si Hidilyn Francisco Diaz noong ika-20 ng Pebrero 1991. Sa Mampang, isang maliit na barangay sa lungsod ng Zamboanga. Siya ang ika-5 sa 6 na magkakapatid nina Eduardo at Emilita Diaz. Ang kanyang kamusmusan ay malayong-malayo sa kinang ng entablado ng Olimpiko. Lumaki siya sa isang pamilyang ang bawat araw ay isang pakikibaka para sa kabuhayan. Ang kanyang ama ay isang tricycle driver na kalaunan ay naging magsasaka at mangingisda, habang ang kanyang ina ay isang may bahay na nagtitinda ng isda sa palengke upang makadagdag sa kanilang kita. Sa murang edad, namulat si Hidilyn sa kahalagahan ng pagtulong sa pamilya. Naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain ng pagbubuhat, hindi ng barbel, kundi ng mga timba ng tubig, mga kahon ng isda, at mabibigat na bayong ng mga paninda. Ang mga gawaing ito na para sa iba ay pasanin, ang siyang walang kamalay-malay na humubog sa kanyang pisikal na lakas. Ang mga kalamnan na kanyang gagamitin sa hinaharap ay unang nahasa hindi sa gym, kundi sa lansangan at palengke ng kanilang komunidad. Ang simpleng pagbubuhat na iyon ang naging pundasyon ng kanyang pambihirang kakayahan. Ang kanyang formal na pagpasok sa mundo ng weightlifting ay nagsimula ng mapansin ng isang pinsan ang kanyang potensyal. Dinala siya sa isang maliit na gym kung saan niya unang nasilayan at nahawakan ang isang tunay na barbell. Sa una, ito ay tila isang dayuhang kagamitan. Mabigat, nakakatakot at puno ng hamon. Ngunit sa bawat pag-angat, may kakaibang pakiramdam na umusbong sa kanyang kalooban. Ito ay isang pakiramdam ng kapangyarihan, ng kontrol, at ng isang landas na tila nakatakda para sa kanya. Hindi naging madali ang kanyang pagsisimula. Ang landas na ito ay hindi naging marangya. Sa halip ito ay binakuran ng kakulangan, mula sa mga pasilidad na hindi sapat hanggang sa mga kagamitang kinakailangang pagtiisan. Madalas, ang kanyang pagsasanay ay sinasabayan ng kumakalam na sikmura, habang ang ibang mga kabataan sa kanyang edad ay abala sa paglalaro. Si Hidilyn ay nasa gym, paulit-ulit na nagbubuhat. Habang ang iba ay nagpapahinga, siya ay patuloy na nagsasanay para bitbit ang isang malinaw na layunin. Ang gamitin ang kanyang lakas upang maiahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Ang bawat patak ng pawis ay isang pangako. Ang bawat pagod ay isang puhunan para sa isang mas magandang kinabukasan. Ang paghubog ng isang kampiyon, ang mahabang landas patungong Olimpiada. Ang kanyang determinasyon ay hindi nagtagal na nagbunga. Sa edad na 17, nakamit niya ang isang pambihirang pagkakataon, ang kumatawan sa Pilipinas sa 2008 Beijing Olympics. Bilang pinakabatang kalahok sa weightlifting event, ang kanyang pagsabak ay higit na isang karanasan sa pagkatuto kaysa sa isang laban para sa medalya. Bagamat hindi siya nagwagi, ang karanasan sa Beijing ang nagbigay sa kanya ng mas malawak na pananaw sa kung ano ang kinakailangan upang makipagsabayan sa pinakamahuhusay sa buong mundo. Hindi ito naging dahilan ng kanyang panghihina ng loob.
Sa halip, ito ay nagsilbing gatong na lalong nagpaalab sa kanyang pagnanais na magtagumpay. Ang mga taon sa pagitan ng Beijing at ng mga sumunod na Olimpiko ay panahon ng matinding pagsasanay at sakripisyo. Inilaan niya ang kanyang kabataan sa gym, malayo sa mga karaniwang karanasan ng isang dalaga. Ang bawat araw ay isang mahigpit na ritual ng disiplina, pagtitiis at pagpapalakas. Noong 2016, sa Rio de Janeiro, Brazil, nagsimulang mamukadkad ang mga bunga ng kanyang paghihirap. Sa kanyang ikatlong pagsabak sa Olimpiko, nagawa niyang buhatin ang kabuuang bigat na 200 kilogramo sa women's 53 kilong category. Ang pag-angat na iyon ay sapat upang ihatid sa kanya ang pilak na medalya. Higit pa sa personal na tagumpay, ang kanyang panalo ay isang makasaysayang pangyayari para sa bansa. Ito ang nagtapos sa 20 taong tagtuyot ng medalya ng Pilipinas sa Olimpiko. Sa podium, habang nakasabit sa kanyang leeg ang medalyang pilak, bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi ito luha ng panghihinayang dahil sa hindi pag-abot sa ginto, kundi luha ng katuparan at pag-asa. Alam niya sa kanyang sarili na isang hakbang na lamang ang layo niya mula sa pangarap na matagal na niyang inaasam para sa kanyang sarili at para sa bayan. Pagsubok sa gitna ng tagumpay at pandemya. Subalit, ang daan patungo sa pinakamataas na karangalan ay hindi laging tuwid. Matapos ang kanyang tagumpay sa Rio, hinarap ni Hidilyn ang isa sa pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Hindi sa entablado ng kompetisyon, kundi sa arena ng opinyong publiko. Ang kanyang pangalan ay napasama sa isang kontrobersyal na listahan na inilabas ng pamahalaan na nag-uugnay sa kanya sa mga di-umano'y planong magpabagsak sa administrasyon. Ang aligasyon na wala namang matibay na basehan ay nagdulot ng matinding takot at pangamba hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa seguridad ng kanyang pamilya. Sa gitna ng kontrobersya, pinili niyang manahimik at ituon ang kanyang enerhiya sa isang bagay na kanyang kontrolado, ang kanyang pagsanay. Sa halip na makipagsagutan, ginawa niyang tugon ang kanyang dedikasyon sa sport. Ang bawat pagbuhat sa gym ay naging isang paraan upang isantabi ang ingay sa labas at palakasin ang kanyang determinasyon. Ang hamon ay lalo pang tumindi nang sumiklab ang pandaigdigang pandemya ng COVID-19. Dahil sa mga lockdown at kakulangan sa pasilidad sa Pilipinas, napilitan siyang magsanay sa Malaysia, kasama ang kanyang coach at partner na si Julius Naranjo. Ang inaasahang panandaliang pananatili ay naging isang mahabang panahon ng pagkakalayo sa pamilya at sa sariling bayan. Limitado ang kanilang galaw, puno ng kawalan ng katiyakan ang bawat araw, at ang bigat ng pag-iisa ay naging isang mabigat na kalaban. May mga gabi na siya ay umiiyak sa pangungulila at may mga araw na halos gusto na niyang sumuko. Ngunit sa tuwing sasagi sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang mga magulang, ang pangarap ng kanyang mga kababayan at ang bandila ng Pilipinas, muli siyang humuhugot ng lakas upang bumangon at magpatuloy. Ang gintong sandali, tagumpay sa Tokyo. Dumating ang 2020 Tokyo Olympics na idinaos noong 2021. Pumasok si Hidilyn sa kompetisyon ng walang gaanong ingay. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang kontrobersya, ang pandemya, ang pag-iisa, ay tila nagbigay sa kanya ng isang tahimik ngunit matatag na focus sa bawat pag-angat. Dala niya hindi lamang ang bigat ng barbell, kundi ang bigat ng kanyang mga sakripisyo at ang pag-asa ng isang buong bansa. Ang kanyang tagumpay ay isang obra maestra ng lakas, teknik at katatagan ng isip. Sa kanyang huling pagtatangka sa clean and jerk, matagumpay niyang binuhat ang 127 kilogramo, isang Olympic record na nagbigay sa kanya ng kabuuang 224 kilogramo. Sa sandaling iyon natapos ang paghihintay. Isinulat ni Hidilyn Diaz ang kasaysayan. Kasunod ng kanyang makasaysayang panalo, bumuhos ang biyaya. Milyon-milyong piso sa anyo ng cash incentives mula sa pamahalaan, sa pangunguna ng Philippine Sports Commission at Kongreso, at mula sa maraming pribadong kumpanya at individual ang ipinagkaloob sa kanya. Tumanggap siya ng mga bahay at lupa, mga sasakyan, lifetime free flights, at iba pang mga gantimpala na sumasalamin sa laki ng karangalang kanyang iniuwi. Ang kabuuang halaga ng mga gantimpala ay tinatayang umabot sa mahigit 20 milyong piso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang nakatapak sa lupa. Ang babaeng nagbuhat ng ginto para sa Pilipinas ay hindi kinalimutan ang kanyang pinanggalingan.
Sa halip na unahin ang sariling luho, ang kanyang unang naisip ay kung paano maibabalik ang biyayang natanggap. Ang bigat ng biyaya buhay pagkatapos ng ginto. Ang buhay ni Hidilyn Diaz ay tuluyang nagbago matapos ang Tokyo. Mula sa pagiging isang atletang kilala sa mundo ng sports, siya ay naging isang pambansang bayani, isang pangalan na laman ng bawat usapan. Sunod-sunod ang mga imbitasyon, parangal at pagkilala. Ngunit sa likod ng mga ngiti at palakpak, batid niyang may mas mabigat na tungkulin siyang kailangang gampanan. Siya ay naging isang simbolo ng pag-asa, isang patunay na kayang abutin ang pinakamatayog na pangarap kahit nagmula sa kahirapan. Kasabay ng pagdating ng biyaya ay ang pagdating ng pananagutan. Maraming nais tumulong sa kanyang mga adhikain, ngunit marami ring humihingi ng tulong mula sa kanya. Bilang isang taong lumaki sa hirap, alam niya ang pakiramdam ng kawalan, kaya't naging mahirap para sa kanya ang tumanggi. Hanggat kaya niya, pinili niyang magbahagi. Gayunpaman, nanatili siyang maingat at mapanuri. Hindi siya nagpasilaw sa pera at hindi niya hinayaang baguhin nito ang kanyang pagkatao. Sa tulong ng kanyang team, inuna niya ang matalinong pagpaplano para sa kanyang kinabukasan, para sa kanyang pamilya, at para sa kanyang pangmatagalang misyon na tulungan ang mga susunod na henerasyon ng atletang Pilipino. Isang mahalagang haligi ng kanyang buhay pagkatapos ng Olimpiko ay ang kanyang relasyon kay Julius Naranjo, ang kanyang coach, nutrisyonista, at matagal ng kasintahan. Magkasama nilang hinarap ang bawat pagsubok sa loob at labas ng gym. Si Julius ang naging kanyang sandalan sa mga panahong siya ay pinanghihinaan ng loob at isa sa mga taong hindi kailanman nagduda sa kanyang kakayahan. Noong 2022, sa isang makabuluhang seremonya, sila ay nag-isang dibdib. Ang kanilang kasal ay simple ngunit puno ng kahulugan, isang pagdiriwang ng pag-ibig na sinubok ng panahon at pinagtibay ng iisang pangarap. Para kay Hidilyn, ito ay isang sandali ng kabuuan, hindi lamang bilang isang atleta, kundi bilang isang babae na nagtataguyod ng sarili niyang pamilya. Ang legasya ng isang kampeon, pagbabalik at pagtuturo. Hindi niya agad tinalikuran ng weightlifting. Para sa kanya, ito ay hindi lamang isang sport, kundi bahagi na ng kanyang pagkatao. Nagpatuloy siya sa pagsasanay at pagsali sa mga kompetisyon, ngunit may mas malinaw na siyang layunin, ang magamit ang kanyang plataporma upang hubugin ang mga bagong kampeon. Itinatag niya ang isang weightlifting gym sa kanyang komunidad, isang pangarap na matagal na niyang nais tuparin. Sa pamamagitan nito, binigyan niya ng pagkakataon ang mga kabataan na mangarap katulad niya noon. Nakikita niya ang kanyang sarili sa bawat batang pumapasok sa gym, payat, tahimik, ngunit may nag-aalab na determinasyon sa mga mata. Sa bawat pagkakataong may nagsasabi sa kanya na gusto siyang tularan, ang kanyang paalala ay palaging pareho. Mas mahalaga ang disiplina kaysa sa medalya, mas mahalaga ang tiyaga kaysa sa talento, at mas mahalaga ang puso kaysa sa lakas. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, nanatili siyang malapit sa kanyang pamilya. Hindi niya kinalimutan ang mga araw ng kanilang paghihirap, ang mga gabing tanging panalangin ang kanilang sandigan. Para sa kanya, ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa halaga ng pera o dami ng ari-arian. Ito ay nasusukat sa kakayahan mong makatulong sa iba at manatiling tapat sa iyong mga pihahalagahan at pinanggalingan. Minsan, may nagtanong sa kanya kung ano ang pinakamabigat na kanyang binuhat sa buong buhay niya. Ang sagot niya ay hindi ang 127 kilogramong barbell sa Tokyo. Hindi rin ang pressure ng kompetisyon. Ang pinakamabigat, aniya, ay ang responsibilidad na maging inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino. Alam niyang sa bawat galaw niya, may batang nanonood. Sa bawat desisyon niya, may taong humuhugot ng lakas. At iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang manatiling simple, disiplinado, at nakatuon sa isang mas mataas na layunin. Ang kwento ni Hidilyn Diaz ay hindi lamang salaysay ng isang Olympic champion. Ito ay kwento ng isang batang babae mula sa Zamboanga na nangarap, nadapa, muling bumangon, at sa huli ay nagtagumpay. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong bansa. Ipinakita ng kanyang buhay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng medalya, kundi sa lalim ng epekto mo sa buhay ng iba.
Ang biyaya, gaano mang kalaki, ay may kaakibat na pananagutan. Ngunit kung ang puso ay nananatiling mapagkumbaba, ang tunay na yaman ay hindi kailanman mauubos.